Magandang araw mga amo at welcome sa Quality Topics. So, bago ko umpisahan ng ating paksa ngayon ay nais ko magpasalamat dun sa mga bagong subscribers na nag-subscribe sa aking maliit na channel. At doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe, ah, pakitulungan naman po tayo at please do subscribe to my channel. At malaking bagay po ito para ma-improve po natin ng mas maayos itong ating munting channel. So, again, maraming salamat po. At siguro sa awa ng bossing natin sa taas ay, konti na lang, around 222, 23 na lang po ay maaabot na natin yung unang requirement ni YouTube, yung 1,000 subscriber. At pagkatapos nun, syempre, yung hinihiling naman nila na around 4,000 watch time hour. So, paunti-unti, napufulfill po natin yung requirements po ni YouTube. At, hindi na siguro magtatagal at mamomonetize na itong ating maliit na channel. So, maraming salamat po sa inyong support at huwag po kayo magsasawa sa akin. So, dito na po tayo sa ating paksa at alam naman po natin na kakatapos-tapos lamang po nung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, marami rin po ang nagtatanong sa atin kung ano ang palagay natin dito sa SONA na naganap. So, well, para sa akin ay pangkaraniwan lamang yung kanyang mga binitawang salita, yung kanyang speech. At para sa akin, hindi masyadong malaman yung kanyang mga pahayag sa kanyang SONA. At siguro dahil na rin sa ginawang mas simple na lamang yung SONA, hindi na magarbo dahil alam naman po natin na itong nakalipas na 2 linggo ay binayo po tayo ng sunod-sunod na bagyo. At ito nga po, ito sa pwesto ko, ngayon lang po medyo bumaba yung tubig at ngayon lang po tayo nakagawa ng video. So, pagkatapos po dito, baka mamaya pagliwanag ko na po may upload. So, medyo mahirap pa dahil naglilinis pa. Pero magkaganon man, syempre, tinutukan ng ating Pangulo yung, tatlo lang naman yung tumatak sa akin sa kanyang SONA. Unang-una, ito na nga pong mga korupsyon na nagaganap sa ating bansa. Ikalawa, yung bigas na kanyang pinangako sa atin nung siya ay nangangampanya na gagawin niyang 20 pesos ang kilo. Well, pagdating doon, alam niyo naman ang aking opinion dyan. Talagang sadyang mahirap. Siguro posible pero napakahirap dahil siyempre masasakripisyo dyan siyempre yung kita ng ating mga magsasaka. So, doon parang masasabi natin parang imposible. Idagdag mo na dyan yung mga rice traders na alam naman natin na maimpluwensya at may mga politikong sinusuportahan. So, mabigat ang laban na kanyang nais mangyari. Siguro, mas realistic ika nga sa presyong 30 hanggang 35 pesos. Maibaba niya siguro ng ganun bago matapos ang kanyang termino ay okay na rin. Hindi ba okay na rin? At yung mga nagmamanipulate ng presyo ng bigas ay maipakulong niya. Yan siguro pagka nagawa niya, bibilib ako sa kanya. Ang isa pang tumatak, yun nga pong korupsyon. At binanggit niya itong nakaraang 2025 national budget na inapruban noong Disyembre. At marami nga po, ngayon pa lamang, yung mga kilalang komentarista, mga batikang manunulat ay binatikos na yung mga bigla ang insertion sa ating national budget at
politika, di ba? Kaya nga nagpapakamatay ang mga politiko na yan, malagay sa pwesto dahil dyan. Tama si Pangulong Bongbong Marcos na, hindi ba, wala nang hiya. Ika nga yung mga politikong nangungurakot. At syempre, kadikit na rin yung korupsyon na yan, itong nagdaan ng bagyo. Binanggit niya, yun ang nagpatayo sa mga sumakse sa kanyang zona, ang mga kapwa niya politiko, ay yung mga flood control projects na noon pa mang unang kanyang taon sa kanyang termino ay ipinagmamalaki niya na napopondohan ng sapat o higit pa. Pero kanina lamang ay binanggit niya na nasaksihan niya yung mga flood control project na nagiba, nasira, yung iba naman ay hindi pa tapos at yung iba naman ay guni-guni lamang o kathang-isip na proyekto lamang na kung saan inutos niya sa DPWH na magsumite ng kumpletong listahan magmula nung kanyang unang taon hanggang sa kasalukuyan ng mga flood control project na napasama sa mga naging taon ng budget natin at kanyang pag-aaralan di umano at kapag ka napag-aralan na niya ay well, ipapaskill daw niya ito, ipapakita sa publiko ang listahan. At meron pa ako nakitang isang balita na kung saan di umano ay parang nabanggit yata si Senador Chis Escudero at yung magiting na senador ng Bulacan na si Evangelista, Senator Evangelista ba yun? Sarili na lang namin senador, hindi ko pa kilala. Villanueva pala. Villanueva. Si Senator Villanueva na kung saan itong dalawang nabanggit na senador, Senator Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva ay ilan lamang sa mga politiko na nakatanggap ng malaking alokasyon ng flood control projects o flood control budget. Yung isa yata ay 2 bilyon, yung isa ay 2 bilyon din ata. Hindi kumpirmado, nabalita lamang at napanood ko. Pero to nag-standing ovation ang ating mga ipinagpipitagang mga politiko at nung banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga maanumalyang flood control projects sa Maynila, sa Bulacan at sa karatig mga probinsya, nakadi umano ay kanyang nasaksihan na kung hindi nasira, hindi tapos, o guni-guni lamang o katang-isip ng mga proyekto lamang na kung saan diyan napapasok yung korupsyon. May mga komentarista, may mga vloggers na nagsasabi na napakadali ang pera dyan sa mga ganyang uri ng proyekto. Yung mga flood control projects, ako na lang masasabi ko at nabanggit ko na to sa aking mga nakaraang video dito lamang sa Bulacan. Taon-taon merong budget ang aming DPWH para linisin ang mga estero. Pero wala pa akong nakikitang nalilinis na estero. Taon-taon may budget yan dahil kailangan lagi nililinis yan para pag dumarating itong mga ganitong panahon ng tag-ulat, may maayos na nadadaanan ang mga tubig ulan, yung mga drainage system natin malinis para mabilis na nawawala yung baha o kung hindi man may daanan yung tubig ulan. Pero magmula nung matapos itong kalsada, itong pag-elevate ng kalsada ng MacArthur Highway, yan, babanggitin ko na. Minsan hindi ko pa nakitang nilinis yung mga estero dito, yung mga tosang, ika nga. At sigurado ako, napakakapal na ng putik na nandyan sa mga kanal na yan. Kaya maliit ang dinadaanan ng tubig, kaya mabilis ang pagtaas ng tubig baha dito sa Bulacan.
Isama mo na rin diyan yung mga, yun na nga, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na mga flood control projects, lalong-lalo na dito sa Bulacan na nabalitaan namin dito, may nasira na hindi namin alam kung ngayon ay ayos na dahil iba na po ang panahon ngayon. Ang bagyo ngayon hindi pa isa-isa, kung hindi tatlo, apat, lima, anim, nagsasabay-sabay. So, may kinalaman din siguro sa climate change yan. So, napakaraming bagay ang kinakailangan i-address ng ating Pangulo. Pero sana yung sinabi niya sa bandang huli ng kanyang talumpati, ng kanyang speech, na ia-anunsyo niya itong mga maanumalyang proyekto na to, na di umano ay sablay, mga flood control projects na sira, hindi tapos, at yung mga katang-isip lamang o guni-guni lang ng mga proyekto na hindi naman talaga nagtatranspire. Ika nga, o wala talaga. Sa papel lang may project pero yung actual wala. So tingnan natin, siguro nagbigay ang Pangulo ng saglit na panahon lamang. Mga siguro, ibigay na natin hanggang September na kung saan halos patapos na ang amihan season. October tapos na ang amihan season Pero September medyo mahina-hina na yan. At siguro sa mga ganung panahon ay malalaman natin. At natural lamang nasitahin natin ang ating Pangulo doon sa kanyang ipinangako na listahan ng mga flood control projects na maanumalya. Dahil noong ko pa sinasabi yan, kung ang mga proyekto na yan, lalong-lalo na yung mga flood control projects na yan, ay talagang nangyari, matibay, magkaroon man ng baha, lalong-lalo na dito sa Bulacan, hindi siguro ganun kataas at hindi ganyan katagal. Napakatagal po. Isa po kung pwede nating ireklamo dito, yan, yung relief na ibinibigay ng DSWD. At pa sa hanggang ngayon, wala pa natatanggap yung mga taga rito sa amin. Meron daw, konti lang. Marami ang hindi nakatanggap. Hindi na lamang kumikibo ang aming mga kalugar. Pero alam ko na hindi pa po dumarating. So, pati yun, napupolitika. Dapat makita rin ng ating Pangulo yan. Yung pamimigay ng relief goods sa mga taong naapektuhan ng bagyo. Napakaraming paraan para kumita sa gobyerno. Tama si Pangulong Bongbong Marcos na banggitin itong korupsyon. Pero ang nakakatawa lamang syempre diyan, yung mga tao na kanyang pinatutungkulan ng mga nasabing korupsyon ay kasama din niya doon sa batasan at pumapalakpak. So tama rin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na makapal ang mukha ninyo. So itong mga tao na to, hindi ako maniniwalang yung mga pumalakpak at tumayo na yon ay malilinis. Lahat yon halos nakatanggap ng flood control projects. Hindi na tayo tumutok kung nasa ibang bagay. Alam natin na may mga ghost projects sila na hindi naman talaga nangyari o mga substandard na mga proyekto na napunta sa kanila. Pero kapal mukha pa rin silang pumapalakpak. So, ganong kalupit ang kapal ng mukha ng ating mga politiko. So, ano kaya ang pakiramdam ng kanilang mga pamilya sa kanila? Na ang kinakain nila, ang ipinambibili nila ng kanilang mga magagarang sasakyan, magagarang bahay, ay galing sa nakaw. Kaya siguro maraming mga politiko, ang anak nila puro may katok. Hindi nyo napapansin. May mga katok sa ulo. Pumasok na o inangat na sa level ng hindi katinoang pag-iisip yung kanilang mga kapamilya dahil alam nila kaya nila paglaruan ng batas ang gobyerno dahil ang kanilang kaanak, ang kanilang sarili ay nakaposisyon sa gobyerno. So isang bagay na dapat ding tutukan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Na alam ko namang halos parang imposible rin dahil syempre sinabi ko rin siya ay nag-iisa lamang. At yung mga tao na yun, nasa kanyang ilalim. Nag-iisa lang siya, napakarami nun. Pwede siyang pagkatisahan ng mga yun. So,
Nakakalungkot lang na mahirap talaga ang posisyon ng isang pangulo. Ang kailangan siguro nating pangulo ay yung matapang, ika nga. At may political will. Yeah. So, itong ginawa ni Pangulong, itong speech, itong sona ni Pangulong Bongbong Marcos, parang gusto niyang iparamdam sa atin na medyo namumuo na yung kanyang political will. So, tingnan natin. Wag naman natin husgahan. Meron pa naman siyang 3 taon. Pero sa nakikita ko, kapares niyan, sila pa rin. Ewan ko lang. May pagdududa pa rin sa aking isip. Pero syempre, nandito lamang tayo para hindi naman sirahan kung sino. Kumbaga, paalalahanan yung ating mga politiko na huwag masyadong buhaya. Di ba? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ang kakapal naman ng mga mukha ninyo. Palakpak pa. Mga palakpak boys kayo. Kapal talaga ng mukha ninyo. So dito ko muna tatapusin ang video na to at susunod ko pong mga video ay ibang paksa naman po ang aking tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.